Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isa ka rin bang sumubaybay sa ating paboritong palabas sa APJ Batang Quiapo? Narito ang mga kaganapan habang kumakain ang pamilyang Caballero. Inamin ni Ramon kay Catherine na tutol nga daw siya sa kasal nila David at inamin niya pa na hindi nga daw welcome si Catherine sa kanilang bahay. Kahit sinubukan ni David na pigilan ang kanyang ama na hindi na magsasalita, ngunit hindi ito nakikinig. Kaya natanong ni Ramon si Catherine kung gaano nga ba daw niya kakilala ang kanyang lolo Pakundo. At syempre pinagmamalaki ni Catherine ang kanyang lolo at sinabi niya kay Ramon na mabait at masipag nga daw ito. At natawa na lang si Ramon kay Catherine at sinabi nga ni Ramon kay Catherine na hindi nga daw niya gaano kakilala ang kanyang lolo. At patuloy pa rin minamaliit ni Ramon si Don Pakundo. Kaya wala nang nagawa si Catherine kundi tumahimik na lang ito. At nang pagkatapos na ngang kumain nila, agad namang sinubukan ni David na lapitan si Ramon at kausapin. At dito na nga napagtanto ni David na galit pa rin si Ramon sa pamilya nila ni Catherine. Kaya nakikiusap si David kay Ramon na pakikitunguan niya itong si Catherine, pero labag sa kalooban ni Ramon natanggapin si Catherine bilang asawa ng kanyang anak. Kaya natanong din ni Ramon kay David kung sakaling magkabanggaan ang pamilya nila Catherine at sa kanila, kung sino nga daw ang pipiliin ni David. Nakiusap naman si David sa kanyang ama na wag sana siyang ipitin, ngunit isa lang ang gustong isasagot ni Ramon ni David. Kaya napilitan na lang si David na sagutin ang tanong ni Ramon. At dito na nga niya sinabi na syempre sa kanilang pamilya siya kakampi. Sa kabilang banda, kinausap na ni Don Pakundo ang kanyang tauhan na sila Madonna at Marcelo tungkol sa plano nila na magtayo na sila ng sarili nilang laboratory. Ngunit doon sa lugar na malayo na hindi matunto ng mga pulis. Kaya naman mas kakailanganin nila si Tanggol dahil matapang nga ito at walang uurungan. Ngunit hindi pa rin masabi-sabi ni Marcelo na hanggang ngayon hindi pa rin bumalik sila Tanggol at sigurado kapag sasabihin niya kay Don Pakundo, siya rin ang mapagbubuntungan nito sa galit. Kaya mas mabuti pang tinago niya ito. Pero giit naman ni Madonna kay Marcelo na babalik nga daw sila Tanggol. Ngunit ang hindi nila alam na nagsasaya na pala ang mga magkaibigan dahil nilibot nga ni Boss Divina sila Tanggol sa kanyang isla at magandang lupain. At sinabi ni Boss Divina sa kanila Tanggol na libre kung ano ang gusto nilang gawin. Kaya masayang masaya ngayon ang mga magkaibigan. Pero hindi pa rin maiwasan ni Amanda na magduda kay Boss Divina dahil nga ay baka lulukuhin lang daw itong si Tanggol. Sinabi ni Amanda kapag lulukuhin nga daw niya itong si Tanggol ay bahala na raw itong si Tanggol sa kanyang sarili. Talang, inilutuan naman ni Tinding ng almusal itong si Don Pakundo at inaasahan niya na magustuhan ni Don Pakundo ang niluto niya dahil paborito nga rin din ito ni Catherine. Masaya si Tinding dahil nagustuhan ni Don Pakundo ang niluto niya. Agad namang sumingit si Tinding na kung pwede nga daw ay bigyan siya ng day off. At walang pag-alinlangan na pumayag si Don Pakundo na bigyan ng day off itong si Tinding. Kaya agad nga nagbihis itong si Tinding upang puntahan na nga niya ang kanyang anak sa Quiapo. At nang lumabas na nga siya sa mansyon at nagkataon naman na nagkasabay sila Don Pakundo at Tinding na lumabas sa mansyon. Kaya tinawag ni Don Pakundo si Tinding na kung pwede sumabay na lang si Tinding sa kanya. At ayaw naman ni Tinding dahil nakakahiya nga daw kay Don Pakundo. Ngunit sa huli ay sumakay din si Tinding sa kotse ni Don Pakundo. Kaya masayang masaya ang dalawa na nagpintuhan sa kanilang mga nakaraan, lalong-lalo na sa kanilang mga apo. At di nagtagal sa pag-uusap nila Tinding, umamin si Don Pakundo kay Tinding na gusto niyang sumama kay Tinding na maglibot sa Quiapo. At sumang-ayon naman si Tinding sa gusto ni Don Pakundo at naisip nga ni Tinding na ipapakilala niya si Don Pakundo sa anak niya na si Marites. Kaya agad namang pumunta sila Tinding at Don Pakundo kung saan nga nagtitinda si Marites. Kaya sa pagkakataong ito ay makilala na nga ni Don Pakundo si Marites na anak ni Tinding. At habang nag-uusap si Marites at Tinding, may biglang dumating na nakamaskara at agad ngang sinaksak si Marites. Agad ngang sumigaw si Tinding at humingi ng tulong. Kaya naman si Don Pakundo
Ito na nga mismo ang tumulong sa kanila na madala ng hospital si Marites. At dito na nga ba malalaman ni Don Facundo na ang anak ni Marites na si Tanggol ay anak din pala ni Ramon. Kaya naman mga kaibigan, aabangan na lang natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa ating paboritong palabas sa FPJ Batang Quiapo. At huwag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pahingin na rin na isang subscribe. Maraming salamat sa inyong panunood.